Magandang araw, tunghayan natin ang ikawalong kabanata sa mga kwentong pag-ibig ni Samantha at Steven na pinamagatang Miss Handsome. Pero bago ang lahat, paki-like, hit the subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa darating ko pang mga uploads. Lakad takbo ang ginawa ni Samantha pagkarating sa Makati Medical Center. Agad na sinalubong siya ni Elise sa labas ng ICU. Lumakap agad ito sa kanya na umiiyak. "Kumusta na ang daddy mo, iha?" Tanong ng kanyang inang muntik na niyang makalimutang kasama. Mula sa Laguna ay dumiretso na sila roon sa labis na pag-alala. Ipinakilala niya si Elise sa ina. "Sinusuri pa rin po siya ng mga doktor," sagot ni Elise sa kabila ng paghikbi. Ikinuwento nitong malungkot daw si Tito Sak nitong mga nakaraang linggo. Pagkatapos ng kaarawan nito, bigla siyang nagilty. Paano ay hindi niya hinintay ang kaarawan ng matanda dahil umalis agad siya ng resort. At kanina lamang ay bigla na lamang itong nahimatay. "I know it was my fault. It was my fault," sigaw ni Elise. Hinagod-hagod niya ang likod nito. "No, Elise, what happened was inevitable. Alam kong may plano si God kung bakit nangyari ito. Don't blame yourself." "No, Ate Amantha, it was my fault. Daddy just found out recently that I used to smoke." Nakayuko ang ulong pag-amin nito. Hindi naman naunawaan ng kanyang ina ang sinabi ni Elise. Binalingan niya ang ina. "Ma, pwede ho ba kayong umorder ng pagkain para sa ating tatlo?" Nakaunawa naman ito na kailangan nilang magpapag-isa ni Elise. Iniwan sila nito. "You smoke marijuana?" Nababaghang tanong niya. "I used to once. Yun yung time na hinayaan nila akong ma-expel. Inaamin kong pasaway ako noon ng mga panahong yun. It was devastated and felt unloved, that's why." "Oh, Ate Samantha, I'm sorry. I'm so sorry." Muli itong humagulhol. "Daddy went into my room. Hindi ko pa natatapon yung ibang joint and they were under my bed. Daddy found out." "When did this happen?" Umiwalay na ito sa kanya. "Last week." Nag-isip siya. "Pero sinabi mong naging malungkutin na si Tito Sak mula pa noong birthday niya. That was 3 weeks ago. So technically, hindi ikaw ang dahilan." "Yes, hindi ako ang rason ng lungkot ni Daddy weeks ago. But I know I serve as the trigger to this accident." Nakayukong pag-amin ito. Kung bakit naging malungkutin si Daddy, it was because of Kuya Steven. Pagkarinig sa pangalan ng binata, ay tila sumikdo ang puso niya. Kanina pa niya napansin na wala roon si Steven. Ngunit hindi niya agad nagawang itanong, "Nasaan na nga pala ang kuya mo? Alam na ba niya?" "He's in Hong Kong right now, closing a deal. I've already contacted him, and I'm sure he's on his way here now." Umiti ito ng mapait. Workaholic na si kuya pero naging mas workaholic pa siya past 3 days. Ni hindi niya magawang itago ang negative aura niya noong birthday ni Daddy. "I don't exactly know what happened and I believe that I should stay out of this issue. But I'm just curious. Why did you leave without even telling us?" Yumuko siya. Nagpatuloy ito. "I know you are the reason behind the unspoken sadness in my brother's eyes. I never seen him that gloomy before. Even when I keep on making him do things for me." Nakakahawa ang lungkot niya. Doon nga yata nahawa si Daddy. "And I don't want to blame you or anything, but yung absence mo sa birthday ni Daddy, I know that was part of the reason for Daddy's sadness." Lalo siyang yumuko. Ang laki ng naging party niya sa nangyari kay Tito Sak. Naawa siya sa mabait na matanda. Napuno ito ng pulos negatibong elemento kaya marahil ito bumigay. Napaiyak siya. Alam niyang may history ng stroke si Tito Sak kaya paano kung umiling siya. Hindi niya mapapatawad ang sarili kung ganoon. "I'm sorry, Elise. I'm really sorry." Ito ang yumakap sa kanya.
Nasa ganoon silang posisyon nang dumating si Tita Edenya. Binati siya nito. At ubili naman nitong nginitiin si Elise. Gumanti nang nanghihinang ngiti ang dalaga. Sa labis niyang pagkalulat ay niyakapan nito si Tita Edenya. Ikalimang araw na ng pagbisita ni Samantha sa ospital upang dalawin si Tito Sak, ngunit kinabahan rin siya. Malaki kasi ang posibilidad na mag-cross ang landas nila ni Steven at aaminin niyang hindi pa siya handa. Ayaw niyang makita ito na punong-puno ng pag-ibig ang puso niya, samantalang ito ay kung ano-anong naiisip sa kanya. Sa katunayan ay iniiwasan niya talagang magkita sila. Tinatanong muna niya si Elise kung umuwi na ang kuya nito bago siya saglit na dadalaw roon. Hindi pa rin nagigising si Tito Sak? Tanong niya kay Elise na malungkot na nakatitig sa nakahimlay na ama. Inilipat na ang matanda sa suit mula sa ICU nang bumuti-buti na ang lagay nito. 2 araw na ang nakaraan. Humiling si Elise. Ang kuya mo? Tanong uli niya. Kaalis lang niya, Ate Samantha. Pasensya ka na sa akin ha. Di pa talaga ako handang harapin ang kuya mo eh. Sasabihin ko rin sa'yo yung dahilan. O mga iha, kumain muna kayo. Ako munang magbabantay rito kay Sak. Sabay silang napalingon ni Elise kay Tita Edenya na kadarating lang. Samantha, samahan mo tong si Elise. Kanina pang umaga ito walang kain. Sinunod nga nila si Tita Edenya at sabay silang pansamantalang umalis doon. Ngunit pagkalabas nila ng ospital, sa suit ay gayon na lamang ang paghagulhol ni Elise. I can't help it, Ate Samantha. Tita Edenya said that I should not cry in front of Daddy because he might hear me. I can do it, pero ang hindi pag-iyak, Ate Samantha, hindi ko kaya. Ang payat-payat na ni Daddy. He looks even worse now kaysa noong ma-stroke siya. Humihikbing sabi nito. Niyakap na lamang niya ito ng mahigpit. Maski siya ay hindi mapigilang makadama ng labis na lungkot sa kalagayan ni Tito Sak. Ang maganda lang yata sa nangyari, buhat ng aksidenteng yun ay ang pagkakalapit ng loob ni na Elise at Tita Edenya. Tita Edenya never left Elise's side. Elise, why are you crying? Napabitaw siya ng yakap kay Elise. Narinig niya ang boses na yun. Kay lakas ng kabog ng dibdib niya. Matagal din niyang hindi marinig ang boses nito at aaminin niyang labis siyang nangulila roon. Dandahan niyang nilingon si Steven. Saglit siya nitong tiningnan, ngunit dagling binalingan ang kapatid. Elise, why are you crying? Pinunasan ni Elise ang pisnging nito. Kapag kuwan ay ngumiti. Nating kuya, ganito naman ako palagi kapag lumalabas ng suit ni Daddy. Hindi niya maiwasang tinitigan si Steven. Namimiss na niya ito ng sobra. Muli ay nainis na naman siya sa sarili niya. Hindi niya dapat ito iniibig sapagkat napakaikling panahon lang ang pinagsamahan nila. Wala sa ikli ng panahon yan, Samantha, kaya nga love at first sight. At kaya ka nga rin may kantang kapag tumibok ang puso. Hindi ka pwedeng mamili kung sino yung pwedeng itinitibok ng puso mo. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang ina noong mga panahong nagdadrama siya at pinagsusumpa si Steven. Tama ito, na love at first sight nga yata siya kay Steven. Dapat yata talaga ay hindi siya sumasama kina Mara nung nanood ng sine noon. O hindi kaya, hindi na lang siya nagpresenta noon na bumili ng popcorn. Disin sana ay hindi niya naramdaman ang ganoon. Disin sana ay hindi siya nagmamahal ng lalaki. Ang tingin sa kanya ay kalahi nito. Worse, manliligaw ng kapatid nito. Saan kayo pupunta? Tanong ni Steven kay Elise. Siya ang sumagot. Sasamahan ko lang sana si Elise na kumain. Hindi pa raw siya kumakain mula kaninang umaga, sabi ni Tita Edenya. Si Tita Edenya ay nagbabantay kay Tito sa daddy niyo sa loob. Ako nang sasama sa iyo sa pagkain. Ani ni Steven na seryosong-seryoso na nakatingin sa kapatid. Binalingan siya nito. Pwede ka nang umuwi. Kuya, kadarating lang ni Ate Samantha eh.
Di doon siya sa loob kasama ni Mami. Basta ako na lang ang sasama sa'yo, sabi ng habay. Pinigilan ni Samantha ang maiyak. Ayaw niyang makipagtalo sa kapatid ni Elise. At nasa ganoong panahon na nasa ospital sila. Okay lang Elise, kuya mo nang bahala sa'yo. Sasamahan ko na lang si Tita Edinya. At bilang sumama ito sa kuya nito, samantalang siya ay saglit lang nagpaalam kay Tita Edinya. Pagkatapos ay umuwi na. Ayun na nga bang sinasabi niya kung bakit ayaw niyang magtagpo sila ni Steven. Masasaktan lang siya nito. Nanghihinang itinukod ni Steven ang kanyang braso sa mesa at ipinatong doon ang namimigat na ulo. He didn't feel well. Dahil ba yun sa daddy mo o dahil kay Samantha? Tanong ng parte ng isip niya. Pareho, sagot ng isa pang bahagi. Nung una niyang makita si Samantha after 4 weeks, aaminin niyang nagising ang diwa niya. Ilang linggo rin siyang walang gana at biglang presensya nito ang naging dahilan kung bakit naging hyperactive ang senses niya. Hindi niya lubusang matukoy kung bakit ito basta na lamang umalis na hindi man lang hinihintay ang kaarawan ng kanyang ama at di man lang magpaalam. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Galit dahil hindi nito tinupad ang pangako nito sa kanyang ama. Inis dahil sa nararamdaman niya para sa kanyang ama sa nangyaring nasa ospital ito ngayon. Inis dahil sa nararamdaman nitong para kay Elise. At pangungulila dahil hindi na ito makikita. Kung tutuusin, madali lang sa kanyang hanapin ito. Alam niya kung saan ito nakatira. Maski ang landline at cellphone number nito ay alam niya. Ang kaso, hindi yung tanggap ng pagkalalaki niya. Hindi yung tanggap ng pride niya. Ayaw man niyang maniwala na wala talagang namagitan dito at sa kapatid niya ay hindi niya magawa. Paano ba naman siya nito mag-isip ng ganoon? Pagkatapos nilang mag-away ay agad na nagbati ang dalawa. At hindi lamang basta pagbabati, naging very close pa ang mga ito sa isa't isa. To the point na sabay pa ang mga itong nagtungo sa bayan at hating gabi na umuwi ang mga ito. Sinabi rin ng kanyang puso na babae ito nang halikan ito. He had never felt that way before during a kiss. It was a perfect, it was magical. Ang kaso biglang rumistro sa isip niya ang eksena sa men's room. Ang tinit kapag naaabutan ng kung ano-ano ang ibinibigay ni na Rose. Ang hindi to pagpapakita ng kahit anong attraction sa kanya. Isinigaw ng isip niya na pusong lalaki si Samantha. Nang tanungin siya ni Elise kung nasaan si Samantha ay hindi siya makasagot. Bukod sa hindi niya talagang alam kung nasaan ang dalaga. Ayaw rin niyang magkalapit pa ang mga ito. Ayaw mo silang magkalapit dahil concern ka sa kapatid mo o dahil ayaw mong mawala si Samantha sa'yo. Sabad na naman ang isip niya. Umiling siya. Hindi pwedeng sa ikalawang dahilan sa hindi kailanman nasa kanya si Samantha. Girlfriend lang niya ito kapag kaharap ng ibang tao. At hindi pa nga nagkakatotoo ang relasyon nila ay bigla na lang itong naglaho. Steven remembered the very first time he saw her and how he promised himself that he would look into those hypnotic eyes again. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata.这一次我真的睡着了。